Guys, sasagot lang tayo ng comment. Comment mula kay Awat XCC. Okay, so yun mga kapisda, ang comment niya, tinatanong niya, meron daw kasi siyang alaga na feeder. So yun, nagkakamatay. Nangihingi siya ng tips kung paano daw ba alagaan yung feeders dahil meron daw siya noon. At araw-araw daw kasi may namamatay sa alaga niya feeders. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, at sasagutin natin yung comment ng co-hobbies natin. Guys, disclaimer lang hindi ako expert, pero yung isa-share ko ay batay lang sa napag-aralan at na-experience ko na din. Okay mga kapisda, dito meron akong customized na 20 gallon. So ayan, kung makapansin nyo, ang dami kong feeders dyan. Almost 100 pieces to, pero nakikita nyo naman masisigla, goods naman sila. Dahil yan, pag ganyan kadami, nilalakasan ko yung pinaka filtration nya. So yan, may mga lumalabas na tubig at malakas yung nagiging supply ng dissolved oxygen nya. So una kasing mapapansin natin, pag yung isda natin or yung feeders, tignan nyo yung katawan kung meron siyang mga puti-puti. Nagiging ano yun kasi yun kumbaga pagka lalo na malamig yung panahon, nagkakaroon sila ng sakit na white spot. At una lang yun, isa lang yun sa mga dahilan. Kung minsan naman, pagka yung mahina yung filter natin tapos marami yung isda natin, so mabilis tumaas yung ammonia ng tubig natin. So ang gagawin natin doon, kailangan makapag water change tayo. So Sir Awat XCC, ganito na lang muna ang gawin mo. Mag water change ka 50%, then lagyan mo sila ng rock salt. So ganito, yung asin lang na nabibili sa tindahan. Sa ganitong 20 gallon, naglalagay ako, pag nag water change ako, naglalagay ako ng 4 na kutsara. So yung gamit kong kutsara, yung ganito, yung plastic na ganyan. So nilalagyan ko yan 4 na kutsara. Then lalagyan ko lang din siya ng ng ganito, Methylene Blue. Sa ganitong kalaki, 20 gallon, nilalagyan ko lang siya ng siguro mga 4 drops. Yung papatak mo lang siya, 4 na patak. Then observe mo lang sila kung ano yung magiging kondisyon nila. Dapat maging masigla sila na ganyan, mga lumalangoy-langoy. Then bukas, ang gawin mo, mag water change ka uli ng 50% uli. Then mag-additional ka na lang ng 2 kutsara at 2 kutsarang asin at 2 drops ng Methylene Blue. So gagawin mo yun, kapisda, everyday. Ganun yung gagawin mo. Tatagal yun ng mga 3 to 4 days at kuminsan kung malala, abuti ng 1 week yung paggagamot sa kanila. Okay, so ayun mga kapisda, at ganyan lang ang ginagawa ko at ganyan na rin ang gawin nyo at baka sakali na umepective din sa mga alaga nyong isda. So ayun, basta everyday water change, araw-araw yun huwag kang papalya. Then kung makikita mo naman, pwede rin naman na sa umaga or sa hapon, kung makikita mo yung isda natin ay maganda na yung kondisyon. Then pagka tumagal araw-araw, halimbawa pang 3 days na or pang 4 days, may iba na yung langoy nila, sumisigla na, pwede ka nang hindi mag-add ng Methylene Blue at rock salt. Hanggang mag water change ka na lang, mapapansin mo sisigla na yung mga isda natin. Okay mga kapisda, at sana maging effective din sa inyo yung binigay kong tips. And guys, kung may mga tanong pa kayo ay mag-comment lang kayo dyan at sasagutin ko yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin. And guys, kung hindi ka pa nakapollow, paki-pindot na lang yung profile ko at paki-follow na lang din para ma-update ka sa susunod ko pang mga video. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang and happy peacekeeping!